legal ba yung pagtanggap ng COMELEC ng mga lagda kahit wala pang petisyon? Hindi ko maintindihan bakit sila tumatanggap ng basura. Eh wala nga petisyon eh, bakit ka magsusubite ng mga pirma? Di ba, sentido común? Eh tayo nga gumagawa, may batas na sinasabi na dapat paperless tayo dahil napakalaki na espasyo na kinakain ng mga papeles na yan. Abay, kung walang petisyon, ano ang legal basis para tanggapin? Ano yung mga papel na yun? Eh wala naman yun. Dapat nauna talaga ang petisyon bago ang pagkalap ng pirma. Di ba? Dahil hindi naman kinakailangan talaga na ang petisyon mo kumpleto na eh. At such time, dapat patunayan mo na nakumpleto mo na yung proseso at nakuha mo na yung 3% at 12% nationally. Pero ngayon, walang petisyon. Bakit kayo tumatanggap ng papel? Inaasahan nyo ba na approve na ng COMELEC yung petisyon na yan? Dapat yan, wala naman pala kayong petisyon, aanhin po namin ito. Di ba? Sana kasaad yan sa batas natin na miski walang petisyon, wala pang jurisdiction ng COMELEC, po pwede nang tanggapin. Kalokohan. Kaya nga, attorney, ang Senado ay balak na magsampa ng petisyon para patigilin itong komisyon sa pagtanggap ng langda para sa People's Initiative. Giit ni Senator Coco Pimentel, dapat nang tumigil ang COMELEC sa pagtanggap nitong mga lagda sa ilalim nga ng sinasabi nilang ministerial duty. Anya, maaari silang maghain ng petisyon direkta sa COMELEC para hilingin sa komisyon na itigil ang kanilang ginagawa o kaya ay petisyon sa Supreme Court para ipagbawal ang COMELEC sa patuloy na pagtanggap ng mga lagda. Nagtataka si Pimentel kung bakit sinasabi ng COMELEC na bahagi ng kanilang ministerial duty ang pagtanggap ng lagda sa pag-amyenda sa konstitusyon, gayong hindi alam kung saan galing ang mga pirma at hindi rin batid ng komisyon kung para kanino ang obligasyon at purpose ng duty na ito. Kaya nga hanga ako dyan sa aking classmate na si Coco Pimentel na aming bar top notcher. Ganyan din kasi yung naging opinion ko, kung maalala nyo, nung Martes. Na talagang walang ministerial duty kung walang petisyon. Ministerial, hindi na pinag-iisipan, tatanggapin na lang. Bakit hindi mo pag-iisipan kung tatanggapin? Wala kang petisyon. At kung walang petisyon, walang jurisdiction ng COMELEC. So bakit ka tatanggap? Pero alam mo, nakita nyo na kung bakit ang saya-saya namin nung nasa law school kami. No? Magkakasama kami lahat niyan. Coco Pimentel, Martin Romualdez, Boying Remulla, Gibo Teodoro. Pero siyempre, ako yung pinakamalakas kumain sa kanilang lahat. Inaagawan ko sila ng mga pagkain. Sa kantina, kaupo yung kumakain, ay, pahingi. Kaya kaibigan ko sila kasi kumain ako sa kanilang mga plato at inagawan ko sila ng pagkain. Di ba? Pero paano yun, attorney? Ngayon natapos na, ayon sa kay Congressman Joey Salceda, abay, naabot na yung kinakailangan palang pirma para sa People's Initiative. Nagtataka nga ako kung Joey, ikaw talaga, friend kita ha. Akala ko wala kang kinalaman dyan sa pirma, ba't alam na alam mo? You ha? Diba? Abay, sabi nila wala kami kinalaman dyan. Taong bayan yan. Bakit updated si Kong Joey na kung nasaan na sila? In fact, taliwas nga sinasabi niya doon sa pirma na Abril pa sila matatapos, di ba? Pero alam na alam ni Kong Joey, hello you ha, kikilitiin kita. Sabi nga ni Speaker, wala siyang kinalaman dyan. Tapos sasabihin mo, alam na alam mong tapos na. O edi, nagpapakita na talagang kayong nasa kabila niyan. Pero alam mo, talagang grabing paghanga ko dito kay Kong Joey. Matalino talaga yan, magaling talaga yan. Kasama ko yun sa Kongreso ha. Nung nagtatrabaho ko, nandun din siya. Siya yung fellow. Fellow naman siya. Ako, empleyadong full-time, no? So sabay-sabay kami nakita rin yan ng mga kabataan namin sa Kongreso. At nakakatuwa naman na siya ngayon na isang leading member of the House. No? Pero dyan nakikita mo talaga na ang kultura sa House, kailangan team player ka at hindi po masama yan. Okay? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Para ka kasi makapasa ng batas, kinakailangan mo makuha ang mayorya ng 318. Paano mo makukuha ang suporta ng 318 kung lahat ng tao inaaway mo? So talagang parang high school dyan sa Congress kasi talagang the rule is makisama kasi kung hindi ka makikisama, paano ka makakakuha ng consensus para maipasang batas mo? Kaya naman ako, talagang binigyan ko ng importansya na kinakailangan makipagkaibigan sa lahat. At kaya naman nagkaroon ng katuparan yung mga sinulong kong batas, universal healthcare, libreng mapatubig,
O National AIDS Law, libreng tanghalian sa mga batang kulang ang timbang. O magagawa ko ba yan kung inaway ko yung mga kasama kong kongresista? Siyempre, ayan na, nagdedepensa na ako Universal Healthcare. Huy, BFF ha, bumoto ka dito ha. Promise ha, bumoto ka ha. O BFF ha, ayan na ha, magbubutohan na ha. Tawag ka dyan. Lalo na, linabanan ako ng kamatayan black. At sabi nila, makikinabang lang daw mga pribadong hospital. Tawag ako, ano nangyari? Lahat ng kongresista naging co-author ng Universal Healthcare maliban ang kamatayan black. And I am proud of that dahil wala pong kinalaman ang kamatayan black sa libreng gamot at libreng paggamot. Ang nais nila, patayin ang mahihirap na Pilipino. Attorney, may tanong ko lang. Wala ba sa patakaran na kahit, halimbawa, kasi merong pahayag din ng COMELEC na kung sino man, actually hinihimok nga, di ba, ng Senado, kung sino man ang mga individual na nakapirma doon na hindi alam yung kanilang pinirmahan o di kaya ay nagoyo lang sila dahil nga doon sa inangakong ayuda o binigyan sila ng pera. Yung isa sabi nila, incentive. Halimbawa, may isa doon. Pwede bang questionin ang kabuuan na dahil sa isang pag-question doon? Kasi alam nga naman na isa lang yung talagang nag-question doon. For sure, marami yan. Siguro ayaw lang na magsalita Well, din. mas mabuti na lahat ng nagoyo magreklamo. Kaya nga inuulit ko yung panawagan ko, no? Na dito po sa SMNI, tayo po'y maglilingkod. Kung kayo po'y nagoyo, kung kayo nabudol, hindi po sa eleksyon ha. Dito lamang sa pirma. Walang budol sa eleksyon kayo ha. Pilyo kayo ha. Kung kayo nabutol sa pagpipirma dyan, pagbigay alam niyo po dito sa SMNI at tutulungan po namin kayo para maiparating sa COMELEC na nabudol kayo ng bribery initiative. Nangunguna dyan, attorney, ang Davao, di ba? Kung maalala mo, ay nagkaroon o nagsagawa ng kilos protesta ang mga Davaoeños laban nga dito sa bribery initiative o people's initiative, attorney. Well, siyempre po, no? At ang sinasabi ko lang naman, tama po yung sigaw ng mga Davaoeños are not for sale. Pero excuse me, the Filipino is not for sale, Mr. Speaker. I'm so sorry to say, we are not for sale. At makikita mo hagupit ng kasaysayan dahil ibabasura ng Pilipino ang bribery initiative.